Sama-sama nating pagnilayan ngayon ang pitong hapis ni Maria. Manalangin tayo ngayon ng may buong pag-ibig at pananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Birheng nahahapis, ibig naming makiisa sa sakit, pagod at kalungkutang nadama mo sa iyong pitong hapis na aming pagninilayan ngayon. Alang-alang sa iyong pitong hapis na ito, ay ituro mo sa amin na maging tapat sa Diyos sa pagtupad sa Kanyang mga kautusan. Maging tulad mo nawa kami na matapat, hindi lamang dahil sa udyok ng kautusan, kundi dahil ito ay udyok ng pagmamahal. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanang kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo, kaisa ng ina niya, ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang unang hapis, ang propesiya ni Simeon tungkol sa sanggol na Jesus. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat di niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang iyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay daan sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Hindi lamang sakit sa puso ni Maria ang dulot ng mga salita ni Simeon. Nag-alala siya para sa Panginoon
Sino bang ina ang hindi mag-aalala para sa kanyang anak? Ganoon din si Maria. Nag-alala para sa kapakanan ng kanyang anak. Ngunit dahil sa pagiging masunurin ni Maria, naghahanda siya at naghihintay para sa pagdating ng araw na iyon. Ang araw kung saan ang kanyang anak, ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ay mag-aalay ng kanyang sarili sa krus para sa kaligtasan ng marami. Manalangin tayo. Minamahal na Inang Maria, labis-labis na nagdusa ang iyong puso dahil sa amin. Turuan mo kaming makiramay sa iyong pagtitiis ng may pag-ibig at tanggapin ang lahat ng paghihirap na sa palagay ng Diyos ay kinakailangan namin. Tiisin nawa namin ang paghihirap at nawa ang aming pagdurusa ay kilalanin ng Diyos tulad ng pagpapakasakit mo at ni Jesus. Huwag nawa naming ipaalam at ipakita sa iba ang aming paghihirap nang manatili itong kalugod-lugod sa iyo at maging aming kabayaran sa mga kasalanan ng mundo. Inaalay namin sa iyo, aming ina na nagdusa kasama ang tagapagligtas ng mundo, ang aming pagdurusa at ang pagdurusa ng mundo sapagkat kami ay iyong mga anak. Alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos, makabahagi nawa kami sa iyong kalungkutan at pagdurusa ng iyong anak na si Jesus. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ikalawang hapis ni Maria, ang pagtakas patungo sa Ehipto. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat di ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin." Bumangon nga si Jose, at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Takot na takot si Maria nang malaman niya ayon sa anghel ng Panginoon na ipapapatay ng Haring Herodes ang sanggol na Jesus. Tumakas sila patungo ng bayang Ehipto. Anong paghihirap para kina Jose, Maria at sanggol na Jesus ang malayo sa sariling bayan ng Judea upang manirahan sa isang paganong bansa. Manalangin tayo. Minamahal na Inang labis na nagdadalamhati, pagkalooban mo kami ng pusong matatag na tulad ng sa iyo. Ipanalangin mo kami nang magkaroon kami ng lakas upang maging matatag kami tulad mo at tanggapin ng may pagmamahal ang pagdurusa na ipinadadala ng Diyos sa amin.
tulungan mo kaming tanggapin din ang lahat ng paghihirap na idinulot namin sa aming sarili at ang paghihirap na idinulot sa amin ng iba. Mahal na Ina, kaisa ni Jesus, padalisayin mo ang aming pagdurusa upang mabigyan namin ng kaluwalhatian ng Diyos at maligtas ang aming mga kaluluwa. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ikatlong hapis ni Maria, ang paghahanap kay Jesus sa templo. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang siya ay kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Anong laking takot at pag-aalala ng puso ni Maria nang hindi nila matagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon siya hanapin. At sa loob ng 3 araw ay gulong-gulo ang isip hanggang si Jesus ay matagpuan nila sa templo. Manalangin tayo. Minamahal na Ina, turuan mo kaming tanggapin ng maluwag sa puso ang lahat ng aming paghihirap dahil sa aming mga kasalanan at upang mapagbayaran ang kasalanan ng buong mundo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ika-4 na hapis ni Maria, ang pagkikita ni Jesus at Maria sa daan patungong Kalbaryo. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, pinagpala ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang mangyayari sa kahoy na tuyo? Sino bang ina ang hindi malulumbay
na makita na ang kanyang anak ay sinasaktan at pinaparusahan kahit wala naman siyang ginawang kasalanan. Nagdurugo ang puso ng isang ina na makita ang kanyang anak ay sinasaktan at pinaparusahan. Manalangin tayo. Minamahal na inang tigib sa kalungkutan, tulungan mo kaming makayanan ang aming sariling pagdurusa ng may lakas ng loob at pagmamahal. Sa aming pagtitiis ng paghihirap, mapapurihan nawa namin ang Diyos na nagbigay sa iyo at kay Jesus sa sangkatauhan, at madakila nawa ang kanyang kaluwalhatian. Tulad ng pagdurusa mo, turuan mo kaming magtiis ng tahimik at matyaga. Bigyan mo kami ng biyaya ng pagmamahal sa Diyos sa lahat ng bagay. O Inang nagdadalamhati, maawa ka sa mga makasalanan sa buong mundo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ikalimang hapis ni Maria. Si Maria sa paanan ng krus ni Jesus. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay, ang ina ni Jesus. Ito ang pinakamasakit na pangyayari para sa inang si Maria. Ang unti-unting pagtulo ng dugo at pagkamatay sa kanyang harapan ng Panginoon. Dumadaloy din ang dugo mula sa puso ng mahal na ina. Labis na tumatangis ang mahal na ina sa mga pangyayaring ito, na nakikita niyang namamatay sa kanyang harap ang anak niyang minamahal. Ngunit kalooban ng Diyos na maligtas ang tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya si Maria ay tahimik na nagdurusa kasama ni Jesus. Manalangin tayo. Minamahal na ina, Reyna ng mga martir, bigyan mo kami ng lakas ng loob nang makiisa kami sa iyong mga pagdurusa at mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Tulungan mo kaming sundin ang lahat ng kanyang mga utos at ng simbahan, upang ang pagpapakasakit ng Panginoon ay hindi mauwi sa wala, at ng lahat ng mga makasalanan sa mundo ay maliligtas. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ika-anim na hapis ni Maria. Si Jesus ay binaba mula sa krus. Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus. Kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Naisiduyan ng mahal na ina ang Panginoon. Nais niyang awitan ang Panginoon. Ngunit ang katawan ng Panginoon ay wala ng buhay. Wala ng hininga ang Mesiyas. Tahimik siyang nakiisa sa pagdurusa ng kanyang anak sa Kalbaryo. At ngayon, tapos na ang lahat. Dinanas niya ang dalamhati na makita ang pagkamatay ng kanyang anak. Manalangin tayo. Nagpapasalamat kami sa iyo, minamahal na ina, sa iyong katatagan at katapangan habang nasa harap ng iyong anak na ipinako sa krus. Alam namin na mahal mo kami tulad ng iyong pagmamahal sa iyong anak na si Jesus. Nagpapasalamat kami sa iyo para kay Jesus, aming tagapagligtas at manunubos. At pinasasalamatan namin si Jesus sa pagbibigay sa iyo sa amin. Ipagdasal mo kami, o aming mahal na ina. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ikapitong hapis ni Maria, ang paglilibing kay Jesus. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito ay may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Dahil noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga, at dahil malapit ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Hindi nawala ng pag-asa si Maria. Naniniwala siya na hindi nagtatapos ang lahat sa kamatayan. Muling mabubuhay sa ikatlong araw ang kanyang anak na si Jesus. Kahit nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak, patuloy pa rin siya sa pananalig sa plano ng Diyos. Magpapahinga ang Panginoon, ngunit sa ikatlong araw, siya'y babangon mula sa libingan. Magkaroon nawa tayong lahat ng pananalig sa Diyos, katulad ni Maria, na hindi nawala ng pananalig sa Diyos, kahit mabigat ang pinagdaraanan niya. Manalangin tayo. Minamahal na ina, higit ang iyong kagandahan, ina ng awa, ina ni Jesus at ina naming lahat. Kaming iyong mga anak ay labis na nagtitiwala sa iyo. Turuan mo kaming makita ang Diyos sa lahat ng mga bagay
at lahat ng mga sitwasyon, maging sa aming mga pagdurusa. Tulungan kaming maunawaan ang kahalagahan ng pagdurusa at malaman din ang layunin ng aming paghihirap tulad ng nilayo ng Diyos. Natupad mo ang kalooban ng Diyos Ama at alinsunod sa kanyang kalooban, ikaw ay naging ina namin. Nakikiusap kami sa iyo, mahal na ina, na turuan mo kaming gawin ang tulad ng ginawa ni Jesus. Turuan mo kaming tanggapin ang aming krus ng buong tapang. Nagtitiwala kami sa iyo, pinakamaawaing ina. Kaya turuan mo kaming magsakripisyo para sa lahat ng mga makasalanan sa mundo. Turuan mo kaming sundin ang mga yapak ng iyong anak at maging handa na ibigay ang aming buhay para sa iba. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa patuloy nating pakikiisa sa hapis ni Maria, sama-sama tayong dumulog kay Jesus na anak niya sa panalangin itinuro niya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O Maria, ipinaglihing walang sala, ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. O Mariyang nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.